Balot ng benda ang bahagi ng mukha ng lalaking ito nang dumulog sa mga pulis sa Naga City, Cebu. Nasugatan ang kanyang noo at mata. Nagkaganyan daw ang lalaki matapos hampasin ng baso ng kanyang kainuman. Kung paano humantong dyan ang kanilang inuman, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Matinding trapiko, asahan habang palapit ang Pasko. Ang sitwasyon sa ilang lugar, silipin live. Pati sa NAIA, dumadagsa na rin ang mga pasaherong magbabakasyon. Pangulong Bongbong Marcos, giniit na kailangang baguhin ng Pilipinas ang estratehiya sa pagtugon sa agresibong China sa West Philippine Sea. Dalawang truck nakabanggaan sa Baguio. Mga driver nagkainitan pa. Laki ng truck, dala mo na yun, no? May kargado ba? Padre de pamilya, patay matapos pagtatagain sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Pati kanyang anak at manugang sugatan din. Sa Frontline News Abroad, mahigit 100 patay sa malakas na lindol sa China. Pagbibigay ng basbas sa mga magkasintahang miyembro ng LGBT community, pinapayagan na ng simbahang Katolika, pero may mga kondisyon. Santa Claus, ready na this Christmas. Amala na siya sa pagbabasa ng mga Christmas wish. It's time to say to everybody, very Merry Christmas. Pero paano ba nagsimula ang paniniwala kay Santa? Alamin yan sa K-Alaman. Ikinagalit ni Jamela Santos, manager ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez, ang pagkalat ng sensitibong video ng pagresponde kay Tito Ron noong linggo. Ang mga kasama naman sa bahay na aktor, sinailalim na sa paraffin test bilang bahagi ng investigasyon. Naritong report. Personal na nakiramay sa burol ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez ang kanyang mga nakatrabaho sa ABS-CBN kapatid serye na Too Good to Be True. Sa ilang larawang ibinahagi online ng manager ni Tito Ron, si Jamela Santos, dinamay ng ilan nilang kaibigan ang mga anak ng yumaong aktor na sina Jano at Melissa Gibbs. Naroon si Daniel Padilla, Catherine Bernardo at Alisa Mulak, pati si Jelly de Belen na kiramay rin. Matapos naman niyang i-upload, naglamas ng sama ng loob online si Jamela dahil sa pagkalat ng isang maselang video sa pagresponde kay Tito Ron. Banta ni Jamela, patatapusin niya lang kanilang pagluluksa, mananagot ang kung sino mang bumastos sa legacy ni Tito Ron. Anya, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Tinawag din niyang mga walang respeto ang nagpakalat ng nasabing video. Bago nito, nauna nang nagsagawa ng paunang investigasyon sa nangyari ang mga pulis ng Quezon City Police District. Bilang bahagi umano ng Standard Operating Procedures, isinailalim nila sa paraffin test ang lahat ng mga kasamahan sa bahay ni Tito Ron. Wala pa rin inilalabas na resulta ang QCPD sa nangyaring test. Kailangan pa rin daw kasi nilang humingi ng pahintulot sa pamilya ni Tito Ron. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag kaugnay nito ang pamilya ng pumanaw na aktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Patay sa pananaga ang isang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang suspect at biktima minsan na raw nagkasuntukan. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Bakas pa ang dugo at mga nagkalat ang mga gamit sa loob ng bahay na ito sa Barangay Mozon South, San Jose del Monte, Bulacan, linggo ng gabi. Dito pinagtataga ang 44 anyos na lalaking biktima. Base sa investigasyon, nagpapahinga lang siya sa sala ng kanyang bahay nang looban ng isang lalaking may dalang itak. Nakita nung witness na may dala ng itak itong suspect. Bigla na lang pumasok doon sa loob ng bahay at walang habas na pinagtatagaan itong biktima. Tinangka naman ng anak at manugang ng biktima na pigilan ng suspect na di muna pinangalanan ng mga pulis. Dito na pumasok ang isa pang lalaking kasama ng suspect. Biglang pumasok itong isang suspect na nakatakas. Doon ay inundayan ng saksak naman itong dalawang biktima natin. Kahit nasaksak, nakahingi pa ng saklolo sa barangay ang anak at manugang ng biktima.
Nang sa puntong ito ay nakatakas na ang kasabwat na suspect na nakunan pa sa CCTV. Habang naabutan naman ng mga tanod sa bahay ang unang nanloob na lalaki. Na-recover sa kanya ang ginamit niyang itak. Agad dinala sa ospital ang tatlo pero dineklarang dead on arrival ang biktima matapos magtamo ng sugat sa mukha, balikat, leeg at dibdib. Base sa investigasyon, dati nang nagkasuntukan ang suspect at biktima. Patuloy naman ang pagtugis sa nakatakas niyang kasabwat. Mahaharap sila sa reklamong murder at 2 counts ng frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nabasag ang mukha ng isang lalaki sa Cebu City. Tumanggi kasi siyang tumagay, kaya hinampas siya ng baso ng kainuman. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakabenda ang mata at noo, may mga bakas din ng tuyong dugo sa muka. Ganyan ang itsura ni Dante Sagome nang dumulog sa presinto sa Naga City, Cebu noong linggo. Anya, ito ang sinapit niya sa inuman. Base sa investigasyon, nagalit ang suspect na si Eric John Baron nang tumanggi si Sagome sa alok na tagay. Tinabig umano ng biktima ang baso. Dito na uminit ang ulo ni Baron kaya hinampas niya ng baso sa muka ang biktima. Giit ng suspect, insulto raw yun. Sa lakas ng pagkakahampas, sugatan ang kanang mukha ni Sagome. Hindi na ako tumanggap kasi lasing na ako. Hinampas ako ng baso, naimatay nga ako. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang 30 taong gulang na suspect. Pero giit ni Baron, gumanti lang siya dahil una siyang inatake ni Sagome. Tagayan ako siya niya, isumbag ko niya. Sinuntok niya kasi ako nung tinagayan ko siya, kaya hinampas ko siya ng baso. Nakakulong ngayon ang suspect sa Naga Police Station. Naharap siya sa kasong slight physical injury. Pero ayon kay Sagome, magpapasko naman at balak niyang patawarin na lang ang suspect lalo't magkakamag-anak din naman sila. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Banggaan ng mga truck ang dahilan ng pagbigat ng trapiko sa Baguio. Ang dalawang driver nagkainitan pa. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Laki ng truck, dala mo na yun, no? Nagtalo sa gitna ng kalsada ang dalawang truck driver na ito. Sa Bukaucan Road sa Baguio City, ang ugat ng alitan, ang pagbangga ng truck sa isa pang delivery truck na nagmamaniobra naman sa tapat ng isang bus terminal. Wasak ang kanang bahagi ng nabanggang truck. Ayon sa driver na nabanggang truck na si Norberto Angeles, uminit lang ang kanyang ulo dahil tila sinisisi pa siya sa aksidente. Medyo nagpanyong na dahil parang ako pa lumalabas sa mga ngayon na may kasalanan, siya na nga bumangga sa akin. Ayon naman sa driver ng nakabanggang truck na si Reynante Victoria, nawalan lang siya ng preno kaya nangyari ang disgrasya. Nagmanobra kasi sa karsada, alanganin na rin ako. Hindi ko na kayang pigilin. Talagang ganun, kumisan talaga, hindi natin sukat akalain. Nadamay rin sa banggaan ng isang delivery van matapos magasgas ang gilid nito. Wala naman sugatan sa insidente pero nagdulot ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Pag-aaralan pa raw ng dalawang kampo kung mag-aaregluan na lang sila. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga pulis habang niimbestigahan ang disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mas pinalakas na alyansa kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo at samut-saring investments ang iniuwi ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang Japan trip. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pasado alas 10 kagabi nang makauwi sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos galing sa 4 na araw niyang pagbisita sa Tokyo, Japan. Respeto sa teritoryo ang binigyang diin ni Pangulong Marcos sa kanyang recorded statement kagabi. We highlighted the need to promote respect for sovereignty and territorial integrity, settlement of differences or disputes by peaceful means, and renunciation of the threat or use of force. Kwento pa niya, importanteng magkaroon ng isang rehiyong may iisang prinsipyo. We also advocated a rules-based Indo-Pacific region that is free and open, guided by the shared fundamental principles as enshrined in the UN Charter and the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Bukod sa isyong pangseguridad, may inuwi rin daw na investment si PBBM mula Japan. 9 na letters of intent at memorandum of understanding ang nilagdaan sa Japan. Nagkakahalaga ito ng 14.5 billion pesos na investment at inaasahang makakapagbigay ng higit 15,000 dagdag trabaho. My administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN
Our external partners, our stakeholders, will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace and prosperity for the well-being of our people. Target din umano ni PBBM na gawing moderno ang mga estruktura sa bansa, lalo't mga obsolete o makaluma na ang karamihan dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inaambahang magka-krisis na naman sa tubig sa susunod na taon dahil sa El Nino. Kaya naman ngayon pa lang inaagapan na ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Sino bang hindi makakalimot sa pila-baldeng eksenang ito nung kasagsagan ng tag-init noong 2019? Higit 12 milyong Maynilad at Manila water customers ang nakaranas ng water crisis na nagsimula noong Marso pero lumala noong Hunyo hanggang katapusan ng taong iyon. El Nino rin noon kaya sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang kinukuhanan ng supply ng tubig ng dalawang kumpanya ng tubig. Ang kalbaryong yan pinangangambahang maulit ngayong may banta ulit ng matinding tagtuyo. Ngayong araw nasa 213.24 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mataas kumpara kahapon. Sa level na ito, kaya naman daw mapunan ang kailangang demand sa tubig hanggang ikalawang quarter ng 2024 kung kailan nakikitang magtatagal ang El Nino. Pero babala ng DNR, ibang usapan na raw kung mas magtatagal pa dyan ang matinding tagtuyot. If the El Nino event next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. Sa tansya ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, posibleng bumaba pa sa 180 meters ang level ng Angat Dam sa pagtatapos ng June 2024. Minimum operating level yan ng dam kung saan hindi na binibigyan ng supply ang irigasyon dahil nakatuon muna sa pagsusupply ng tubig sa mga bahay sa Metro Manila. Pero tiwala ang MWSS na handa sila. Hindi po natin masasabi ngayon yung magiging epekto po sa ating customers. May possible po na bawasan yung ating allocation from Angat Dam. So kung mabawasan po yung allocation natin from Angat Dam, ay nakaprepare po kami. Isang taon po natin itong pinaghahandaan at nakapag-ipon po tayo this year at umabot pa nga ng above our target elevation na 212 meters. So meaning, magiging kampante tayo. Git parang MWSS, may dagdag water sources nang itinayo ang Maynilad at Manila Water para di masyado umasa sa Angat Dam. Kabilang dyan ang sa Laguna Lake, sa mga ilog sa Marikina at Cavite, at sa mga deep well at pagkumpuni ng mga taga sa tubo. Lampas 1 milyong customers ang tinatayang magbenepisyo sa bagong water sources bukod sa Angat Dam. Kaya mismong Maynilad at Manila Water na ang nagsabi, malabong maulit ang 2019 water crisis. Regardless of kung ano man yung magiging reduction na to, kailangan matapatan namin ng mga mitigating actions para po masiguro na walang interruption na mararanasan. Or kung magkakaroon man in extreme condition, ay pipilitin namin na sa gabi lang siya mangyayari. There are so many lessons learned na kumbaga na para ma-prevent na maulit-uli ito. Pero apela ng water concessionaire sa publiko, tumulong sa pagtitipid sa tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Habang papalapit ang Pasko, tumaas na naman ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pinangangambahan pang magtutuloy-tuloy yan hanggang sa unang bahagi ng Enero. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mayat-maya kung uminom ng maligamgam na tubig ang rider na si Marvin Moradillo. Ilang araw na raw kasi siyang inuubo at nananakit ang lalamunan. Alam ni Marvin na sintomas ito ng COVID-19 pero ayaw niyang magpa-check up sa ospital. Sigurado naman ako kasi kumpleto naman ako sa bakuna. Dito sa Rizal Medical Center sa Pasig, ang dating paisa-isa o halos walang COVID-19 admissions noong Nobyembre, ngayon umakyat na sa 4 hanggang 5 ang naa-admit araw-araw. Sa 54 na COVID-19 beds, halos kalahati na ang okupado. Mga mild cases naman daw yan. That's significant. No? Kasi it does parang impact on the capacity of the hospital to accommodate COVID patients.
If you think your symptoms are mild, you can just stay home. But if there's any increase in the severity, no, of what you are feeling, no, like kunwari you have difficulty breathing, that would be the time that you will need to consult a healthcare facility. Sa buong Pilipinas mula December 12 hanggang 18, 2,725 ang bagong kaso ng COVID-19. Katumbas yan ng halos 400 kaso araw-araw na 50% mas mataas sa sinundang linggo. Pero sabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, posibleng underreported pa ang mga kaso. Sabihin, hindi yan ang tunay na totoong mga kaso na itala natin, no? Because only a few people now are testing. Ngayong Disyembre at sa unang bahagi ng Enero, asahan na raw ang pagtaas sa mga kaso, lalo't kabi-kabila ang mga pagtitipon. Idagdag pa dyan ang humihinang bisa ng bakuna at mga mas nakakahawang COVID-19 variants. Pero tiwala si Solante na hindi pa rin mapupuno ang mga ospital. Maybe there will be hospitalized because of pneumonia and because of other respiratory infections, but I don't see the scenario na mapupuno ang mga hospital to the point na yung iba hindi na makapasok. Di rin daw niya nakikitang kailangang i-require ulit ang pagsusuot ng face mask. Pero para iwas hawaan ngayong holiday season, ugaliin ang pagsusuot niyan kung may sintomas. May payo din siya sa mga mapapasabak sa videoke, lalo't likas sa mga Pinoy ang pagkahilig dito. Makantahin mo na, importante naman na mag-enjoy kayo, pero dapat yung mga kumakanta, make sure na medyo may distance doon sa mga tao na hindi ganun kalapit. Make also a very good ventilations doon sa mga indoor na mga activities ninyo para naman lessen ang transmission. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. 8 lugar sa bansa ang nagpositibo sa nakakalasong red tide. Sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakitaan ng nakakalasong level ng paralytic shellfish poison ang mga baybay ng Sapian Bay, Pontevedra at Ross City sa Capiz, Gigantes Island sa Carles, Iloilo, Dawis at Tagbilaran sa Bohol, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, pati na ang Lianga Bay at San Benito sa Surigao Provinces. Ibig sabihin, hindi po ligtas kainin ang shellfish na mahuhuli mula sa mga nabanggit na lugar. Habang ligtas naman kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimangong mahuhuli mula rito basta't sariwa at nahugasang maigi. Susunod, pagbibigay ng basbas sa mga same-sex couple, aprobado na ng Vatican. 2 programa sa SMNI sinuspindi ng MTRCB. At Homeland Pasaway ikinasal laban sa mga kolorom at isdaberong taxi drivers. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Matinding kalbaryo ang inabot ng mga motorista at commuter sa Metro Manila ngayong gabi dahil sa Christmas rush. Hapon pa lang usad pagungna ang mga sasakyan sa EDSA. At live mula sa EDSA Reliance sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Elaine, kamusta ang traffic? Julius, sa mga oras na ito, bumper to bumper ang mga sasakyan dito sa EDSA Reliance. At dahil nga marami ang nagki-Christmas rush ngayon, pahirapan din yung mga commuter na makasakay dahil punuan yung mga pampublikong sasakyan. Hindi na nakaabot sa alas 2 na duty si Maricar bilang staff ng bakery sa NEPA Q-Mart. Mula kasi sa kanyang tirahan sa Malabon, pahirapan ng pagsakay dahil sa dami ng pasahero. Dagdag pa riyan ang matinding traffic sa EDSA. Sobra po traffic, ma'am. Kahit agaan niyo po yung pasok. Talagang malilate po kayo, ma'am. Isang pupunuan, wala po talagang masakyan ngayon, ma'am. Tsagaan na lang po yung sakayan. Mula EDSA Boni hanggang NEPA Q-Mart, inabot kami ng higit 1 oras sa biyahe. Unti-unti na kasing bumabagal ang mga sasakyan bandang alas 2 ng hapon kanina. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, moderate to heavy na ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Q-Mart.
Kaya maging ang mga motorista, kanya-kanyang diskarte na rin para makaiwas sa matinding traffic. Diskarte, hanap ka ng kasi traffic, grabing traffic talaga. Pero ang ginagawa naman namin pag nagbiyahe para makaiwas sa traffic, maganda gabi. Mga alas 10, alas 12, ganun talaga. Pero pag umaga, kahit anong gawin ng traffic talaga. Ang delivery rider naman na si Carl, kahit nakamotorsiklo, naiipit pa rin daw sa EDSA dahil sa dami ng mga sasakyan. Kaya may pagkakataon daw na nagka-cancel na ang ilan niyang customer. Mga kliyente po namin, sinasabi po namin na ganito, traffic. Wala naman po kami magagawa kung traffic. Kasi nagmamadali for safety sa mga riders. Sa datos ng MMDA, nadagdagan ng 10,000 hanggang 15,000 ang sasakyan sa Metro Manila kapag rush hour ngayong holiday season. Sa datos ng ahensya noong Oktubre, nasa 428,000 vehicles ang dumaraan sa EDSA kada araw. Halos doble yan ang kapasidad niyang 240,000 vehicles. Tiniyak naman ng MMDA na tuloy-tuloy ang kanilang clearing operations, lalo na sa mabuhay lanes kung saan maraming mga sasakyan ang dumaraan. Kaya extended din ang duty ng mga traffic enforcer hanggang alas 12 ng hating gabi mula alas 9 ng gabi para umalalay sa daloy ng trapiko. Julius, usad pagong pa rin yung mga sasakyan ngayon dito sa EDSA Reliance. Sa magkabilang lane yan, no? Northbound and southbound lane, mabagal yung usad ng mga sasakyan. Magmula dito sa Reliance, going doon sa EDSA Boni, Show hanggang Ortigas, doon po talaga mararamdaman yung masikip na daloy ng trapiko. Doon nga malapit sa palibot ng mall. Kaya paalala na rin po sa mga kapatid natin na nagbabalak lumabas sa ganitong oras, magbaon po kayo ng inyong pagkain para hindi kayo gutumin dahil sa bagal ng mga sasakyan. At pahirapan din po ngayon ang makapag-book at makasakay ng mga pampublikong sasakyan. Julius? Maraming salamat, Elaine Fulencio. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang mga insidente ng pananaga sa pamasahe ng ilang taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport. May ilang pasero kasi na sinisingil ng 10,000 piso makalipat lang ng terminal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Inabutan ng News 5 sa Ninoy Aquino International Airport ang balikbayan mula Saudi na si Lorely. Pauwi siyang Pandi, Bulacan. Pero dahil walang sundo, coupon taxi ang pinili niyang sakyan pauwi. At ang singil sa kanya, umabot ng 1,390 pesos. Swak naman sa pamasahe. Hindi ko po inasahan. Akala ko kasi papatak siya ng 2,500, 2,000. Okay lang. Sapat lang po. Buti sana kung lahat ng taxi driver tapat maningil. Itong weekend, nag-viral ang isang Pinoy netizen at ang foreigner niyang kasintahan na kinailangan mag-taxi mula Terminal 3 papuntang Terminal 4. Wala kasing shuttle bus noong mga oras na yon. Pero ang singil sa kanila ng driver, 10,000 piso. Pinakitaan pa raw sila ng rate card ng taxi driver. Nakiusap daw sila sa driver na ibaba sa 5,000 piso ang singil. Pumayag naman daw ang driver. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang insidente. Nakipag-ugnayan na rin yung ating airport police sa ating mga terminal managers, no, because dahil peak season, no, we really want to protect our passengers from itong mga very enterprising people na who prey on them. Pati ang LTFRB, iimbestigahan na rin daw ang nangyari. Sa ngayon, payo ng MIAA sa mga biyahero, sumakay sa mga lehitimong pampublikong sasakyan na dumadaan sa airport at hindi sa mga taxi na nangongontrata ng pasahe. Dito sa NAIA may nakapaskil na rate card na aprobado ng LTFRB para sa pasahe sa coupon taxis para sa iba't ibang destinasyon dito sa Metro Manila at mga probinsya sa Luzon mula Cagayan hanggang Camarines Sur. Sa nakita natin dito, ang pinakamahal ay sa probinsya ng Cagayan kung saan lalampas ng 18,000 pesos ang pasahe, partikular na sa bayan ng Alacapan at Ballesteros. Hinihikayat din ng mga taxi operator na magpa-accredit sa MIAA para lehitimong makakuha ng mga pasahero sa mga terminal. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Maraming OFW na ang dumating sa NAIA para dito sa Pilipinas magpasko at bagong taon. Kanina malapiesta ang pagsalubong na ginawa ng OWA at Department of Migrant Workers sa mga umuwing OFW. Binigyan pa nga sila ng mga grocery packs at gift bags. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 2.2 million na biyahero ang inaasahang darating sa mga paliparan ngayong magpapasko. Mas mataas yan ng 200,000 kumpara sa kaparehong panahon nitong 2022. Bukod sa mga pauwing Pinoy, dagsa rin ngayon ang mga bakasyonista. Kaya naman hinigpitan na ang seguridad sa mga airport sa bansa.
Hahabulin na ng LTO ang mga kolorom at taxi driver na nangongontrata o namimili ng pasahero. Ang mga pasaway na tsuper pwedeng pagmultahin. Pero hirit ng ahensya, hindi lang dapat sa social media idinaan ang reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mahigit isang oras na nagabang ng taxi si Venus Macandog nang abutan ng News 5 sa Aurora Boulevard, Quezon City kanina. Papunta lang sana siya ng terminal sa May Cubao para magpadala ng ilang sako ng sibuyas pa Bicol. Kung tutusin, kulang-kulang na 1 kilometro lamang ang biyahe. Ang problema, minsan po kasi tinatanggihan nila or minsan po tinataasan nila yung price. Pagka ordinary taxi lang po lang talaga yung mag-aabang ka. Nasa 80 pesos or 100 pesos lang po yun. Pero kapag kinontrata po kasi ako is 200 pesos po yung singil sa akin. ang hassle na sitwasyong ito ni Venus hindi na raw bago, lalo tuwing holiday season. Kaya naman nakatakda magkasa ng Oplan Pasaway ang Land Transportation Office para tutukan ng mga nananamantalang taxi driver at yung mga nangongulorum. Pero hindi pa man nagsisimula, ang ilang tsuper pumalag kaagad. Unawaan din ng mga driver na pagod din talaga, mahirap din paikot-ikot sa Maynila. Minsan nga po, ang layong takbo, walang sakay. Yung traffic, number 1 na papahirap. Pangalawa kasi sir, yung pasahero namin na paisa-isa, sa angkas na lang nagtsatsaga. Dismayado rito ang Road Safety Advocate Group na Partnership for Enhanced Road Safety. Kahit kasi dumarami mga alternatibong maaaring masakyan ng mga pasahero, nagagawa pa rin daw umabuso ng ilang tsuper. Probably nakikita nila na meron nabibiktima, for one. Kaya nagtatrive. Pangalawa, minsan sa atin, umiiwas tayo minsan ng abala eh. Parang ang feeling mo tuloy, ikaw na yung agrabyado at kung ikaw pa yung magsusumbong, ikaw pa yung maaabala. Ang problema, wala rin daw halos na papanagot dito dahil marami sa mga reklamo idinadaan na lamang sa social media. Yung due process natin tumatagal dahil po video lang or sinisend lang po sa Facebook ng ahensya, wala pong details, wala pong plate number. I mean, wala po kaming mapag-umpisahan. Ayon sa batas, may mataas na multa ang mga tsuper na mangongontrata o namimili ng pasahero. Sa first offense nga, 5,000 pisong multa, 10,000 sa second offense, 30-day suspension at posible ring i-impound ang kanilang sasakyan, habang 15,000 pesos naman para sa ikatlong offense. Pwede na rin tanggalan ng prangkisang taxi at bawiin ang lisensya ng driver nito. Sabi ng mga otoridad, kapag nakaranas ng mga pananamantala mula sa mga taxi driver ay agad daw itawag o i-report sa mga hotline numbers na nakapaskil sa mismong taxi. Pero kanina pa natin sinusubukan tawagan, itong mga numbers na yan, ang problema, patay yung linya. Sinubukan ko yung isang number, ganun din. Dinulog na namin ito sa LTFRB at nakatakda ro nilang i-check ang mga hotline numbers para magamit agad ng publiko. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga big showbiz balita ngayong Martes. Dediretso sa isang big project ang nagbabalik serye na si Judy Ann Santos. Para yan sa social-political action series na Bad Man. Internationally acclaimed ang casting ng serye. Makakasama ni Juday sina 78th Venice International Film Festival Best Actor John Arcilla at 2020 Asian Academy Creative Awards Best Actor Arjo Atayde. Big role ang atake ni Juday sa much-awaited serye kung saan gaganap siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakatakda na yang ipalabas sa 2024. Ito pa nga, big news naman sa Hollywood, ang pagkakatanggang sa Marvel ng aktor na si Jonathan Majors. Kasunod niya ng guilty verdict kay Majors para sa kaso ng pananakit sa kanyang ex-girlfriend. Kinumpirma mismo ng Marvel Studios na nilaglag na nila si Majors sa mga darating pang Marvel films. Nakatakda pa naman sanang bumida si Majors para sa pelikulang Avengers The Kang Dynasty na target ilabas sa 2026. Sumikat si Majors sa mga proyekto niya sa Marvel bilang ang supervillain na si Kang the Conqueror sa seryeng Loki at pelikulang Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Susunod, bagong strategy kailangan na raw ng Pilipinas laban sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sa pulso video, mga customer sa isang restaurant kumaripas ng takbo ng biglang lumindol sa China. At bulkan sa Iceland,
pumutok at nagbuga ng lava. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangan na ng Pilipinas na gumamit ng bagong paraan sa pagtugon sa China kaugnay sa mga issue sa West Philippine Sea. Hindi na raw kasi umuubra ang matagal na nating paghahain ng reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. In a poor direction, ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasalukuyang diplomatic efforts o ugnayan ng Pilipinas sa China tungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam sa Japanese media sa kanyang pagdalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo, sinabi ng Pangulo na little progress o bahagya lang ang pag-usad sa mga tradisyonal na hakbang na ginagawa ng Pilipinas sa mga insidente sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang pagpapadala ng mga note verbal at mga demarche o formal na liham sa China na ilang taon na raw na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya sabi ng Pangulo, kailangan na ng paradigm shift o bagong stratehiya at konsepto para tugunan ang mga issue sa West Philippine Sea lalo't nagiging agresibo raw ang China. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa 130 diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China ayon sa Department of Foreign Affairs. Pero hindi raw tumutugon parati ang China sa mga diplomatic protest ng Pilipinas. Sabi naman ng China, handa silang makipagtulungan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap o dialogue. Pero hindi nagbabago ang posisyon ng Beijing at iginiit nito na ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Sana raw mapagtanto ng Pilipinas na walang kahihinatnan ang pagdepende o pag-alyansa natin sa ilang malalaking bansa sa pagresolba ng isyu. Nauna nang sinabi ni PBBM kahapon na hindi siya sang-ayon sa panawagan ng ilang mambabatas na pauwiin na lang sa China si Ambassador Wang Zelian. Ginagawa lang naman din daw ni Ambassador Wang ang kanyang trabaho at hindi magbabago ang posisyon ng China kung mag-iiba man sila ng kinatawan sa Pilipinas. Pero para kay Senator J.V. Ejercito na isa sa mga nanawagang pauwiin ng Chinese Ambassador, hindi nakakatulong si Ambassador Zelian sa pagresolba ng issue sa West Philippine Sea. Sa halip na mag-pacify being a diplomat, kaya nga diplomat sila, they should be the line, no, between the two countries, no, yung China, his country, and host country, which is the Philippines. Instead of pacifying, he's adding fuel to the fire. May suspecha rin ang senador na binabayaran ng China ang ilang Pilipino para maging pro-China at magpakalat ng propaganda. Of the situation in the West Philippine Sea. So yung external natin, so that yung magkaroon tayo ng attention dito sa kumbaga, mapunta yung attention dito sa internal, sa ginagawa nilang distab efforts. It's not far-fetched that they are funded. Kasi bigla na lang pro-China sila. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy ukol dito, pero iginiit nito na ginagawa ni Ambassador Wang Zelian ang lahat para mapabuti ang ugnayan ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dumating na sa bansa ang pinakabagong batch ng OFW na naipit sa bakbakan sa Lebanon. Humabol din sa Pasko ang higit 30 distressed OFWs mula sa UAE at sa Saudi Arabia. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Maninervyos ka sa dami ng bumabagsak na bomba. Napakadelikado talaga ang Lebanon. Bakas pa ang takot at trauma kay Norma, 71 gulang na OFW mula Lebanon, nang kamustahin ng News 5. 4 na dekada siyang nagsilbing domestic helper. Kasama niya doon ang kanyang anak na si Mary Grace, isa namang dental assistant sa Beirut. Kabilang sila sa panibagong batch ng mga Pinoy na pinauwi ng ating gobyerno dahil sa gyera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Kahit wala kaming pera, at least ligtas kami. Pinagdasal ko yan na makauwi na kami. There is no place like home, you know.
19 na OFW mula Lebanon ang nagbalik bansa ngayong araw. Bawat isa ay nakatanggap ng kabuang 120,000 pesos na cash assistance mula sa OWA, DMW at DSWD. Dumating din kaninang nasa 35 distressed OFW mula United Arab Emirates at Saudi Arabia. Si Rosel na biktima ng illegal recruiters sa Abu Dhabi na tangayan ng nasa 9,000 dirhams o nasa 130,000 pesos para makakuha ng freelance visa. Para na rin sana sa pamilya ko yun. Pero sinugal yun para lang magtagal pa ako doon, makapagtrabaho po ng maayos pa. Wala po Bawat umuwing OFW mula Saudi at UAE ay binigyan rin ng tig 10,000 piso, grocery packs at gift bags. Pero pinakamasayang regalo na marahil para sa kanila ay makapiling muli ang kani-kanilang pamilya. Gaya ni Charito na halos 2 dekadang hindi nakapagpasko sa Pilipinas. 2007 yung last Christmas ko po dito sa Pinas. Kaya yung mga anak ko po, sobrang saya po nila ngayon. Sabi nga po nila, kahit wala daw ako masyadong dala, basta lang makasama lang po nila ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Higit 100 ang nasawi sa pagyanig ng magnitude 6.2 na lindol sa China. Maraming gusali rin ang napinsala at tuluyang bumagsak. Ang Frontline News Abroad sa report ni JC Cosico. Napatakbo palabas sa mga customer at staff sa restaurant na ito nang yumanig ang magnitude 6.2 na lindol sa Gansu Province sa China. Natumba pa ilang upuan sa pagmamadali ng mga lumilikas. Malaking pinsala ang iniwan ng lindol sa probinsya. Maging ang loob ng ilang bahay, nagkaroon ng malalaking bitak. Bumagsak pa ang bahagi ng kisame at nagkalat ang mga gamit. Sa mga kalsada, nagkalat din ang mga tipak ng bato mula sa mga napinsalang gusali. May ilang gusali rin na tuluyang bumagsak. Kabi-kabilang rescue operations ay kinasa para sa mga natabo ng residente. Nagkukumahog ang mga rescuers sa paghukay sa mga gumuhong bahay at gusali. Bukod sa Gansu, apektado rin ang kalapit na probinsya na Qinghai. Sa tala ng Chinese state media, aabot na sa 118 ang nasawi sa lindol, 579 naman ang sugatan. Wala pang tiyak na bilang ng mga nawawala. Mismo si Chinese President Xi Jinping na ang nag-utos na pabilisin ang rescue operations at paghahatid ng tulong sa mga apektado ng lindol. Nagmistula namang nagliliwanag na fountain ang bulkan na ito sa Iceland dahil sa pagbulwak ng lava. Ilang linggo nang namamonitor ang mataas na aktibidad sa bulkan, pero tuluyan itong pumutok nitong Lunes. Tanaw din ang makapal na usok at liwanag ng lava mula sa isang kalapit na bayan. Sa ngayon ay ligtas pa naman ang sitwasyon sa mga lugar malapit sa bulkan. Nagdulot lang ng delay sa ilang flight ang pagputok ng bulkan, pero bukas pa rin ang airport sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Muling umatake ang rebeldeng grupong Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Habang ang Hamas naman naglabas ng video ng 3 bihag na nagmamakaawang mapalaya. Ang Frontline News Abroad sa report ni Marian Enriquez. Pinaulanan ng bala ng mga sundalong Israeli ang mga gusaling pinagtataguan ng mga Hamas sa Gaza. Sa mga videong inilabas ng Israeli Army, makikitang wala pa ring patid ang kanilang ground at air offense. Sa gitna pa rin ng gyera, naglabas naman ng video ang grupong Hamas kung saan makikita ang 3 senior citizen na Israeli na bihag ng grupo. Nagmamakaawa ang 3 sa Israeli government na tulungan silang makalaya. Agad naman itong kinondena ng Israel. Ginagawa na raw nila ng paraan para magkaroon ulit ng kasunduan sa pagpapalaya ng mga bihag. Sa panig naman ng Hamas, bukas sila sa mga negosasyon basta't handa ang Israel na itigil ang pag-atake sa Gaza. Muli namang umatake ang rebeldeng grupong Houthi mula Yemen sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Ayon sa Central Command ng Amerika, inatake ng Houthi ang isang oil tanker motor vessel gamit ang one-way attack drone at anti-ship ballistic missile kahapon. Isa pang cargo ship na MV Clara ang muntik tamaan ng drone attack.
Wala naman daw nasaktan sa magkahiwalay na pag-atake ng Houthi na kilalang kaalyado ng mga Palestinian. Una nang sinabi ng Houthi na target nila ang mga barko ng Israel bilang ganti sa opensiba nito sa Gaza. Kasunod nito, inanunsyo ng Amerika na magpapatrolya na sila sa Southern Red Sea at Gulf of Aden para protektahan ang mga commercial shipping vessel na dumaraan dito. Suportado ito ng ilang bansa kabilang ang United Kingdom, Bahrain, Canada, France at Italy. Matatandaang noong nakaraang buwan, hinijack ng Houthi ang isang cargo ship kung saan kasamang na hostage ang 17 Pinoy na tripulante. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung nasaan ang mga kababayan nating Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, dalawang programa ng SMNI suspendido ng MTRCB dahil sa mga paglabag. Mga magkasintahang miyembro ng LGBT community pwede nang basbasan ng mga pari. At Pinoy boxer Eman Bacosa nasungkit ang kauna-unahang professional win. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pwede nang basbasan ng mga pari ang mga same-sex couples ay mismo kay Pope Francis. Pero meron itong mga kondisyon at hindi ito katumbas ng kasal. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. 4 na taon nang magkasintahan sina Marky Alonsabe at Drew Wins. Talagang tinanggap niya kung sino ako. He never asked that, and he gives me all the love that I need and the respect that I need. Ang kanilang pag-ibig ay isang klase ng pagmamahalang hindi kinikilala ng simbahang Katolika. Hindi payag ang simbahan na ikasal si Marky na isang trans woman at si Drew isang cisgender man o straight. Pero pwede na raw sila ngayong basbasan ng mga pari. Inaprubahan niya ng Vatican sa pamamagitan ng deklarasyon ni Pope Francis. Pero meron itong mga limitasyon, bagamat pwedeng magbigay ng blessing ang mga pari sa mga same-sex couple o yung tinatawag na couples in irregular situations, hindi ito dapat kahawig ng seremonya ng kasal. Ibig sabihin, basbas lang ang ibibigay, pero hindi ito katumbas ng pagpapakasal. Pwedeng magpa-bless kapag bumisita sa Catholic shrine, kapag nasa pilgrimage, o di kaya kapag may nakasalubong na pari sa kalsada. Bakit nga ba pumayag ang Vatican na basbasan ang mga same-sex couple? Anila, hindi kailanman tinatalikuran ng Panginoon ang sinumang lumalapit sa Kanya. Ang pagbabasbas din daw ay paraan para lalong mapalakas ang pananampalataya sa Diyos. Happy naman si Marky na pwede silang magpabasbas. I'm also a believer of God, of Christ, and I believe in a Bible verse saying that's love, faith, and hope, and the greatest of all is love, and that's all we need in this world. Sa kabila niyan, ikakasal sina Marky at Drew sa Canada. Para naman sa isang mambabatas, suntok sa buwan na payagan ng same-sex marriage sa Pilipinas. Naniniwala pa rin ako that the Filipino families still believe in the culture of the family na ibig sabihin nun is between a man and a woman. Hindi ko alam kung ano magiging resulta nito. The fact is this, wala pa naman tayong bill sa Congress on same-sex marriage. So, palagay ko, hindi mangyayari yan at this point in time. Ayon naman kay Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, blessing of mercy ang pagdarasal sa mga couple in an irregular situation. Paghingi ito ng awa sa Panginoon nang sa gayon ay maging regular ang kanilang relasyon. Hindi man bukas ang simbahan at ang kongreso sa kasalang same-sex, mananatili sa LGBT community ang pag-ibig. I'm just glad to see people innovating and being more open. My love is unchanged. It is what it is. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sinuspindi ng MTRCB ang dalawang TV show ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa ilang paglabag. 14 na araw na suspensyon ang ipinataw sa programang Laban Kasama ang Bayan. Sa isang episode nito, tinalakay ang hindi beripikadong impormasyon tungkol sa 1.8 billion pesos na travel funds umano ni House Speaker Martin Romualdez. Suspendido rin ang gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
2 episodes daw ng programa ang inireklamo ng death threat at bastos na pananalita na labag sa standards ng broadcast content. Epektibo kahapon ang suspensyon. Pinagpapaliwanag din ng MTRCB ang SMNI kaugnay nito. Maglalaro na sa Korean Basketball League si 9-time PBA champion Alex Cabagnot. Inanunsyo ng Goyang Sono Sky Gunners na si Cabagnot na ang pinakabago nilang Asian import. Papalitan ni Cabagnot ang kapwa Pinoy na si Joshua Toralba na na-injure at kailangang operahan. Huling naglaro si Cabagnot sa 2023 PBA Governors Cup para sa Terra Firma Jeep. Hindi na nirenew ng Jeep ang kontrata niya. Nasa Goyang na si Cabagnot at kasalukuyang nag-eensayo kasama ang Sky Gunners. Nakuha na ng boksingerong si Eman Bacosa ang pinakauna niyang professional win. Sa video na kumakalat sa social media, kita pang tuwang-tuwa si Bacosa habang niyayakap ang promoter ng laban na si Manny Pacquiao. Nakiselfie pa si Bacosa sa pambansang kamao. Naka-knockout win si Bacosa laban kay Noel Pangantao. Ilang taon na ang nakararaan nang lumantad ang ina ni Eman at sinabing anak siya ni Manny Pacquiao. Bagay na hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ng pambansang kamao. Hindi makakalaro sa kanilang laban kontra Milwaukee Bucks si San Antonio Spurs rookie Victor Wembanyama. Nagpapagaling pa rin si Wemby mula sa ankle injury niya sa laban kontra New Orleans Pelicans. Posibleng makabalik naman daw agad ang NBA rookie sa mga susunod pang laro. Ito na ay kalawang miss game ni Wembanyama ngayong season. Ilang linggo pala nakakaraan ay nagpahinga siya dahil naman sa hip injury. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Isa pang kinahuhumalingan ngayon sa Hit Star Creatives kapatid serye na Can't Buy Me Love ang aktor na si Anthony Jennings. Ito pa naman tong date ko, Chesin mo pa. Who's your date? Mama mo. Mama ko? Oo, mama mo. Sa eksenang yan, naabala ni Irene Chiu, played by Maris Racal, ang pinaghahandaang date ni Snoop na karakter ni Anthony. Ang natural na galing sa pag-arte ni Anthony, pinusuan agad ng libo-libong fans. Kung matutuloy ang date ni Snoop at kung ano pa ang mangyayari sa pamilya Chiu, abangan sa Can't Buy Me Love, 8:45 p.m. Eto pa nga, na-reveal na ang sugar daddy ni Poch played by Miggy Jimenez sa always trending na ABS-CBN kapatid serye na Senior High. Daddy, please, ako na lang. Ako na lang. Huwag na si Tim. Please, huwag mo na siya idamay. Please. Please, I'm begging you. Sana, sa simula pa lang, inisip mo na yan. And yes, si Governor Acosta, played by Mon Confiado pala, ang tinatawag na daddy ni Poch. Nabunyag yan matapos makidnap si Poch kasama ang kanyang new lover na si Tim, played by Zayjian Haranilla. Kasama si Poch, pinilit nilang makatakas. Nakatakas naman si Tim pero naiwan si Poch. Makakaligtas din kaya siya? Ang mas umiinit pang tagpo sa Senior High. Tutukan Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. dito lang sa TV5. Susunod, pulis na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon hindi sumipot sa preliminary investigation. Man na nawala ng preno sa Benguet, tumagilid, isa patay. At isang bayan sa Davao Oriental isinailalim sa state of calamity matapos hagupitin ng bagyong Kabayan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental matapos hagupitin ng bagyong Kabayan. Halos 8,000 pamilya sa buong probinsya ang apektado.
Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Hindi nakaligtas ang Papag Primary School sa bayan ng Caraga, Davao Oriental sa hagupit ng Bagyong Kabayan. Matinding putik ang naiwan sa mga classroom habang ilang bahagi ng paaralan baha pa rin. May mga bahay ring nasira dahil inanod na matinding pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Maging ang sasakyang ito nasira ng bagyo. Ang basketball ring ng covered court na ito ay inanod din sa gilid ng kalsada. Nasira na yung bahay namin. Inanod ng baha. Muntik pa nga kaming nalunod. Hindi pa kasi kami nakaalis. Dito na lang kami humaan sa simbahan. Iniwan na lang namin ang bahay namin. Marami pa ring pamilya ngayon ang pansamantalang nakatira sa evacuation center. Ang survivor na si Randy, naanod ang kanyang pamilya sa baha. Pero mabuti na lamang daw at ligtas pa rin sila at galos lang ang kanilang natamo. Nagkawatak-watak kaming 4. Silang 2 na hiwalay sa amin tapos tong isang bata ang kasama ko. Inanod talaga kami ng tubig sa ilog. Buti na lang may puno ng kahoy at nakahawak kaming 2 ng bata at nakakyat na kami. May mga naka-standby din ng mga doktor sa evacuation area. Mostly ang mga complaints lang is yung sumakit yung ulo, tas may mga dinala din na may mga sugat-sugat po. At binigyan din naman namin sila ng gamot din po. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Caraga dahil sa iniwang pinsala ng bagyo. Naperwisyo ang lahat ng 17 barangay ng Caraga, kabilang na dyan ang barangay Pichon na isolated pa rin matapos masira ang Lamiawan Bridge. Sa ngayon, mahigit 2,000 individual sa bayan ang nasa evacuation centers pa rin. Aabot naman sa mahigit 3,000 pamilya sa Caraga ang apektado ng bagyo. Sa buong Davao Oriental, halos 8,000 pamilya ang apektado. May isang sugatan sa bayan ng Caraga, habang may isa naman sa bayan ng Manay sa Davao Oriental din ang nawawala. Aabot sa higit 50 million pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa bayan. Nakikita ko, kayang-kaya natin. Malampasan natin, simple lang nakikita ko. Sa tulong-tulong nakita ko yung pagtulungan natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Isinagawa na ang preliminary investigation laban sa suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pero ang pulis na suspect hindi sumipot sa pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Don. Araw-araw ipinagdarasal ni Nanay Rosario ang anak niyang si Catherine Camilon na mahigit 2 buwan nang nawawala. Nauna nang sinabi ng PNP na hindi magandang pangitain ang bawat araw na di pa rin nakikita ang dalaga. Pero si Nanay Rosario, buo pa rin ang pag-asang uuwi ng ligtas ang kanyang anak. Gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Ano masasabi niyo? Simula pa lamang naman nung umalis siya, minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa amin. Ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. October 12 pa nang mawala si Catherine na ang paalam noon ay papasok sa trabaho. Pero yun pala makikipagkita sana sa karelasyon at suspect na si Police Major Alan De Castro. Kaya naman sa preliminary investigation kay De Castro ngayong araw para sa kasong kidnapping at illegal detention, umasa si Nanay Rosario na mabibigyang sagot na ang 2 buwan nilang paghahanap. Yun nga lang, hindi sumipot si De Castro. Kay De Castro naman, wala ka namang malaman kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. Ayon sa abogado ni De Castro, di pa nagpakita ang kanyang kliyente dahil di naman ito obligado ni hindi pa nga raw nila nakikita ang complaint o reklamo laban sa pulis. Actually, wala pa kaming kopya ng complaint. So, ngayon pa lang. So, by procedure, we don't know what to answer yet. Dahil dyan, no comment muna ang abogado ng pulis sa kaso ng kliyente. Sa susunod na hearing sa January 9, inaasahang haharap na si De Castro. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Patay ang isang senior citizen matapos tumagilid ang sinasakyang van sa Benguet. 2 sasakyan pa ang nadamay at naararo ng van. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakasalampak sa gitna ng kalsada ang isang bata at isang matanda sa Marcos Highway sa Sitio Salpang sa Tuba, Benguet kagabi, habang marami pa ang napaupo na lang sa daan at sa bangketa. Di kalayuan sa kanila at sinasakyan nilang van na tumagilid.
Agad namang rumusponde ang mga rescuer para dalhin sila sa ospital. Pero di pinalad ang 64 anyos na lalaking kabilang sa mga nadisgrasya na idineklarang dead on arrival, habang nagpapagaling naman ang 10 pang senior citizen at 3 bata. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang van habang pababa ito sa kalsada. Naararo nito ang 2 sasakyan na nasa unahan hanggang sa nawalan na ito ng kontrol, saka bumaligtad. Wala naman sugatan sa mga sakay ng nadamay na sasakyan. Hawak na ng Tuba Municipal Police Station ang 53 anyos na driver ng van. Tumanggi na siyang humarap sa kamera, pero kwento niya, bago umalis ng Baguio City ay maayos pa ang kondisyon ng van at biyahe ng La Union. Hindi na magsasampa ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa driver. Plano naman ng mga otoridad na magkabit pa ng karagdagang warning signage sa kabaan ng Marcos Highway, lalo't dagsa ang mga bakasyonista sa Baguio ngayong holiday. Paalala naman ng PNP. Dapat yung mga pumupunta dito at saka yung mga pauwi, i-check na sana nila yung maigi yung mga sasakyan, sir. Kasi mostly mechanical defect naman yung mga incident natin dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Santa Claus may wish din daw ngayong Pasko. Sa kialaman, paano nga ba nagsimula ang paniniwala ng marami kay Santa Claus? Ang ilang kawani ng Supreme Court kabilang ang mga maestrado may pa-basketball at gift-giving sa mga inmates. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isang linggo bago magpasko, nauna nang bumisita ang mga taga-Korte Suprema sa mga inmate ng medium security compound ng New Bilibid Prison. Ang ilang kawani ng SC, kabilang ang ilang maestrado, nakipaglaro pa at namigay ng regalo sa mga preso. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Sa ibang court, nagharap ang mga inmate ng medium security ng New Bilibid Prison at mga taga-Korte Suprema. Ang kanilang depensa at opensa ipinamala sa isang basketball exhibition game. Ang masayang larong yan, bahagi ng outreach program ng Supreme Court para sa mga inmate ng medium security compound. Bukod nga sa libangang palaro, nagdala rin ng mga taga-SC na mga donasyong bigas, gamot, bitamina, basketball uniforms, bola at mga sapatos. Bilang pasasalamat naman, naghanda ng programa ang mga inmate para sa mga bisita. Matagal na akong bumibisita talaga sa mga detention facilities, no, bago pa ako maging Associate Justice ng court ng Supreme Court. Napansin ko, no, na tuwing may mga bumibisita, talagang nasisiyahan yung mga PDLs, no, kasi marami sa kanila hindi na binibisita ng kanilang mga kamag-anak eh. So pag mayroong mga dalaw na dumarating, talagang masaya sila, no. Sa gitna naman ng issue sa siksikang mga kulungan, ipinangako ng Korte Suprema na patuloy ang kanilang pagbabalangkas ng mga guideline para ma-decongest ang mga piitan sa bansa. And by January, sisimulan na po natin yung mga TWG meetings dyan, discussions, no? So that the committees can really come up with definite recommendations. Kasama yon, yung pagbababa ng bail, yung sa recognizance, no, yung mga hindi na kailangan magbayad ng bail, yung recognizance na lang na tinatawag, no, yung ibig sabihin merong isang respectable individual, no, na mag-guarantee na hindi tatakbo to, hindi mawawala to. Una nang sinabi ni Chief Justice Alexander Gismondo, mas makakatulong din kung amyendahan ang ipinapataw na parusa ng mga krimen ngayon. Maraming kasong hindi na kailangan ng piyansa. Magkakaroon na palalakasin daw nila yung batas sa tungkol sa recognizance ng akusado ay hindi na kailangan magpiyansa. Meron na isa o dalawang tao na gagarantiya na siya isisipot sa bawat paglilitis hearing ng kanyang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nagsimula ng maglibot si Santa Claus para mamigay ng mga regalo sa mga bata ngayong Pasko. Pero alam nyo ba na kahit si Santa may wish din this Christmas season? Alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Merry and bright ang Pasko sa Croatia. Nagpaliwanag sa gabi ang pasyalang ito na tadtad ng festive lights.
Sa entrance pa lang ng Christmas Park, bubungad na sa'yo ang pailaw na Santa. Pagpasok sa loob, sasalubong naman ang mga Christmas tree na puno ng makukulay na ilaw. Very magical din ang Tunnel of Lights na ito. Sa laki ng Christmas Park, 5 milyong light bulbs ang kinailangan para pailawan ang buong lugar. Pagkatapos ng tour, may pa-bonus pang fireworks! May surprise visitor naman ang mga batang may sakit sa isang ospital na ito sa Spain. Hindi si Santa Claus, kundi si Spider-Man. Ang iconic superhero. Ayun! At sending kisses para mapasaya ang mga bata ngayong Pasko. Ayun! At sending kisses para mapasaya ang mga bata ngayong Pasko. Pero heto na talaga si Santa Claus. Nagrapel pa para magbigay ng Christmas presents sa mga bata sa Guatemala. Wala namang pagsidla ng tuwa ng mga bagets sa regalong dala ni Santa. Pero bukod dyan, abala na rin si Santa Claus sa pagbabasa ng daan-daang libong letters mula sa iba't ibang bansa. Karamihan sa mga sulat, galing sa mga batang nanghihingi ng Christmas present. Pero ngayong Pasko, may wish din daw pala si Santa. Once again, this year has been quite turbulent. And it seems to be that people have already forgotten some very important things, like friendship. My biggest wish is that people from all over the world could live together in peace. It's time to say to everybody, very Merry Christmas and happy and a better New Year. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, sino nga ba siyang nakasuot pula? Hila ng mga usa. Puti ang balbas niya. Siya si Santa. Pero paano nga ba nagsimula ang paniniwala ng marami kay Santa Claus? Ang totoo po niyan, ang Christmas character na yan, nagsimula sa totoong taong si Bishop Nicholas. Pinaniniwala ang nabuhay siya around 280 AD sa Myra na ngayon Turkey. Ang kwento, may mga iniligtas siyang bata mula sa pagkakaalipin. May isang beses na naghagi siya ng ginto sa bintana na lumusot naman sa isang medyas na nakasabit sa fireplace o dapugan. Nang kumalat ang kwentong yan, marami na pong bata ang nakaugalian na ang pagsasabit ng stockings o medyas sa kani-kanilang fireplace. Sa isang siglo, idineklara nga po siyang santo as in Saint Nicholas. At ang araw ng kanyang pagpanaw, December 6, naging taunang pagdiriwang ng bigayan ng regalo sa iba't ibang lugar sa mundo. Pero bakit nga ba siya tinawag na Santa Claus? Mula naman yan sa Dutch nickname ni Saint Nicholas na Sinterklaas na ginawang Santa Claus sa Amerika. Dati, simple, slim o payat lang ang imahe ni Santa. Hanggang noong 1822 o 1822, inilarawan sa tula ni Clement Clark Moore na 'Twas Night Before Christmas na isang bright, jolly old elf na nagbabahay-bahay habang lumilipad kasama ang kanyang reindeer. 1881 naman nang ipakilala ng political cartoonist na si Thomas Nast ang matabang masayahing matandang may puting balbas na si Santa Claus. Iyan na iyong pinakasumikat na bersyon ni Santa na mas kilala po natin ngayon. Para sa marami, isang simbolo ng pagbibigayan si Santa Claus. Yan nga raw mismo ang mensahe na nais niyang ipaalala sa atin. Tulad na rin ng araw-araw po nating sinasabi na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Kayo ba naniwala kay Santa nung bata? Oo Lahat naman. tayo, di ba? Sakit nga ng ano eh. Ay, baka may nanonood ng mga bata. Oo. Quiet ako, quiet. Siyempre. Baka masira yung mood ng mga bagets.
Pero yun ang mensahe, magbigaya. Bigayan. So share your blessings po ngayong Pasko. Share your blessings. Ay, nako. Share your blessings. Hinihintay namin yung Merry blessing, Christmas. yung blessing na i-share mo sa amin sa pagkakapanalo mo sa Christmas party. Hindi namin makakalimutan yan. Nag-iisip pa talaga, dalawang isip. O mga kapatid, ilang araw na lang. Yes, 6 days! 6 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama si Kalad Karen at si Tito Mikey. Mukhang humarakit. May blowout yun. May blowout yun. Mag-share yun ng blessing. Mag-share yun. Ako po si Julius Babaw. At ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!